Kung may hilaw na saging na saba ka dyan, sakto yan para sa recipe natin for today's video. Bukod sa banana chips, may masarap akong recipe dito, ang cheesy banana strings. Ito ay masarap na kutkuti na pwedeng ipasalubong o gawing pang negosyo. At ang maganda pa dito, 3 ingredients lang ang kakailanganin. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sobrang crunchy nito asin. Bali sa recipe natin na ito ay kakailanganin natin ng saging na saba o hilaw na saging na saba. At itong ang binili ko ay 1 kilo lang, pero kung gagawa kayo ng marami nito, doblehin niya lang po yung mga ingredients na gagamitin natin. Babalatan natin ito at habang binabalatan nga, ibabad natin ito sa tubig para hindi mangitim. After nating mabalatan yung saging, gagadgarin natin ito ng ganito kaninipis at ganito kaliliit. Kung may ganito po kayong gadgaran, much better. Pero kung wala naman, pwede nyo itong hiwain ng maliliit at ganito kaninipis. At once okay na, huhugasan naman natin ito. Medyo marami-raming beses ng paghuhugas yung gagawin natin dito. Kinakailangan kasi na matanggal yung dagta mismo ng saging bago natin ito lutuin. After ko nga itong mahugasan, nilagay ko ito sa paper towel para matanggal yung excess water. Kung wala naman kayong paper towel, pwede kayong gumamit dito ng malinis na tela. At sa pagluluto naman ito ay kailangan na mainit talaga yung mantika bago natin ito prituhin o bago natin ito ilagay. At malalaman mo na luto na ito pagka ganito na kalmado na yung mantika, yung hindi na nagbabubbles. Hindi naman ito kailangan pang pabrownin para masabi mo na crunchy na. Yung ganitong kulay ay okay na po yan. Crunchy na po yan once na maahon na natin. Gawin natin ito sa lahat hanggang sa matapos. At sa pagluluto po pala nito ay wag natin punuin yung kawali para maluto ito ng maayos. After nating maluto lahat, palamigin muna natin ito at para lalo itong sumarap, lalagyan natin ito ng cheese powder. Pero kung hindi nyo naman po gusto yung cheese powder, pwede kayong maglagay dito ng iba pang flavor. Ikalat lang natin ito ng mabuti hanggang sa makover na ng cheese powder yung ating ginawang banana strings. And after nga natin itong malagyan ng cheese powder, pwede na rin natin isalin sa mga lagayan. Pwede natin itong ilagay sa mga microwavable na Tupperware or sa plastic na may ziplock. Meron din pala ako dito na saging na malalaking hiwa. Galing ito doon sa pinagtabasan sa saging na ginadgad natin. Dahil maliliit na nga, hindi na siya kayang gadgarin. Kaya ang ginawa ko, hiniwa ko na lang ng ganito kalalaki. And ready to serve na ang ating napakasarap at crunchy na kutkutin. Pwedeng ipang pasalubong at pwede rin naman gawing pang negosyo. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. So, bukod sa banana chips, meron pa tayong pwedeng ibang iluto sa saging na saba na hilaw. At for sure, magugustuhan talaga to ng mga bata dahil nga cheese flavor yung ginawa natin. Kung meron kayong mabibili or kung meron kayo yung ziplock na plastic, wala kasi ako nun ngayon, hindi ako nakabili, pwede nyo na dun to ilagay or pwede rin naman sa ganito, sa mga microwavable na lagayan. So, wag na natin patagalin, tikman na natin. Ito palang malalaking part na to. Kung napansin nyo kasi dun sa ating panggadgad ng saging, may paghuling part na kasi ng saging, hindi na siya magagadgad doon dahil nga pwedeng masugatan na kayo. So, ang ginawa ko doon sa mga natirang saging, kinat ko siya ng ganito kalalaki. Ayan. Ayan. Sobrang crunchy nito asin. Pero ako mas bet ko yung ganitong kaliliit kasi para ka lang kumakain ng picnic, pero gawa sa saging.